Ayan po, at isa pong mapagpalang pagbati ang pinapahatid ko sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana manawari, ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng mabibigat na sakit, anuman yan. Sana mailayo kayo dyan, bagkos ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan po, at ngayon po dito po sa aking naggagandahang mga subscribers, paulit-ulit ko naman po sinasabi ito, na kapag ka nag-subscribe po kayo rito sa Birana Live Studio TV, hindi lamang po kayo gaganda, gugwapo kayo, suswertihin pa kayo, tatalino po kayo. Yan po, all-in-one na po ito. Basta pinindot po ninyo subscribe dito sa Birana Live Studio TV, lahat po nandyan na po sa inyo, lahat. Kaya nga lang, nalulungkot po ako dahil mayroon po tayong sa kabila ng sinasabi ko na wala akong bubo na subscriber, mayroon pala. At ito na po yung muna yung bago ko po tatalakayin, yun pong itong kung bakit hindi nakasipot si Kapiso. Yan po ang tatalakayin ko. Ganon din po, tatalakayin ko rin po itong si Wakwak at saka itong si Redsin, ano po, na nangangatog na po. Ayan. So, doon po tayo mapunta. Doon po sa sinasabi ko na mukhang napasukan tayo ng bubo na napasukan ako ng bubo na subscriber. Kasi ang pagkakaalam ko talaga, wala po akong subscriber na bubo. Ano? Lahat po yan, basta once nakapagpindot po ng subscribe dito, lahat po yan. At maganda, guwapo, suswertihin, tatalino. Ayan po, kung hindi ka matalino, pero kung ikaw ay dating matalino na, lalo pang tatalino. Pero, kaya ko po nasabi, dahil po sa, ano ba yung kon ko, yung upload ko kahapon na magbibigay ako ng pangpiyansa dito kay Kapiso at doon pa sa mga ididemanda pa ni Kuya Bal Santos Matubang, at saka magbibigay na rin ako ng abogado, di ba? Nandyan yan sa title ko at saka kwan. Ang problema po kasi, yun po yung lagi ko sinasabi, na kapag ka hindi po ninyo tinapos yung buong istorya ng video, pag nag-comment po kayo mali na. Kagaya po nitong i-mention ko po itong pangalan nito, na bakit daw tutulungan ko raw. Akala daw niya, galit na galit ako dito sa mga piste ng Kalingap. Bakit ko raw tutulungan? Bakit ko raw bibigyan pa ng abogado? Yun po sinasabi ko, kung tinapos mo lang sana yung video, maaari pa sana na unti-unti na sanang gumaganda ka. Kaso, wala, naudlot. Babalik ka lang din sa mukhang aswang ka. Kagaya nitong sinahayat, Sil PH, at saka itong si Glo. Mananatili ka dyan, lalo ka pang papangit. Sana magiging maganda ka na sana dahil naging subscriber ka tayo. Unti-unti na sanang gumaganda yung itsura mo eh. Oh, ay wala. At saka isa pa, ito ha, tika muna. Ito yung sinasabi niya. Yun po ang problema. Unahin ka po muna ito. Kasi kung hindi ka sana nag-comment ng ganito, hindi sana kita papangalanan at hindi sana malalaman ng mga kasama mong mga viewers na isa kang ing-ing at bobo. Ano? Ito si Janet Florista. Ayan na, Janet Florista ha. Yan. Sana hindi ka na nag-comment eh. Ito po yung comment niya. Ha? Ayan ha. Yan. Babasahin ko kasi nakabaliktad eh. Unsubs ko na po kayo, Kuya Birano. Una, hindi Birano ang apelido ko Birana. At saka doon pa rin sa nagsasabi na Biranda ako, hindi po ako Biranda, Birana. At kagaya nito, dito lang nakikita na yung pagiging bobo nito.
unsubs ko na po kayo, Kuya Birano. Kasi tutulungan nyo pala ang mga antay pagdating sa mga abogado na yan. Yan po yung sinasabi ko. Sana, hindi ka na nagsabi na i-unsubscribe ako. Tuloy na pangalanan tuloy kita. Di ba? Napangalanan tuloy kita rito. Kung nanahimik ka na lang, in-unsubscribe mo na ako, walang problema Di ba? Kaya lang, ngayon, binasa ko yung kabubuhan na comment mo. Ikaw na, si Janet Florista, Ayan. Sana hindi ka na hindi ka na sana nagsabi na mag-unsubscribe ka. At saka, isa pa, bakit mo kailangan pa magsabi na mag-unsubscribe ka na sa akin? Ay ano ngayon, hindi sasakit ang tagiliran ko. Mas gusto ko yun, lalo na kung bobo. Ayaw ko ng bobo rito. Sinasabi ko sa inyo, sinisikap ko kayong lahat magiging maganda itsura nyo, magiging gwapo kayo, magiging maswerte kayo, magiging matalino kayo. Kaya lang, ikaw mismo ang ayaw maging matalino. Ngayon, napangalanan ka tuloy. Ngayon, ito. Ito naman yung sagot ko sa kanya. May sagot ako Aywan ko, nandyan yan Yan ang sagot ko sa kanya. Okay lang mag-unsubscribe ka Okay lang mag-unsubscribe ka na kisa naman pinagtatawanan ka ng kapwa mo viewers kasi di mo muna tinapos yung video bago ka nagsalita ng ganyan. Di ko rin kailangan ang subscriber na may katangahan. Subukan mo nga munang panoorin ang video ko. Ngayon, yun po sinasabi ko. Kaya po dito, madalas ko pong sinasabi dito, pagka po nag-comment kayo na hindi nyo pinanood lahat, mali po agad-agad yung inyong comment. Gaya po nito, bakit ko raw ayan, unsubs ko na po kayo, Kuya Birano, kasi tutulungan nyo pala ang mga antay pagdating sa mga abogado na yan. Okay. So, ang pinagbasihan nito, yung aking thumbnail at saka yung title. Kasi kung iyo lang napanood sana yung kabuuan, maaaring lalo ka pang gaganda. Alam mo kung bakit? Kasi yun. Kung bakit ko nasabi, doon mo malalaman na talagang gaganda ang pakiramdam mo, tatawa ka, ngingiti ka. So, ibig sabihin, makakatulong na ikaw ay gaganda pa. Pero dahil sa ginawa mong ito, hindi mo tinapos ang video, hindi mo nalaman kung ano yung istorya sa buo ng video na yon, nag-comment ka agad ng ganyan. Anong tawag doon? Kabubuhan. Kaya ko na dinidiretso ito kasi unang-una, ang dami po yan, mga ganyan. Birada ng comment na hindi naman nalalaman yung kwan. Mas maganda po na wag na lang kayo mag-comment. Kasi, paulit-ulit ko pong sinasabi, ako po kasi yung nahihiya para sa inyo. Yung magko-comment kayo ng katangahan, na samantalang yung ibang nakapanood na panood nila, tapos mababasa nila yung comment nyo, anong sasabihin ng mga kapwa ninyo viewers? Di sabihin sa'yo, napakatanga naman tong taong ito. Di ba? Yun po, ako po ang nahihiya para sa inyo. Kaya kung hindi rin lang po ninyo sigurado yung kinukomment ninyo, or hindi nyo na talaga napanood, huwag na po kayo mag-comment. Okay na po yung mas magandang huwag na kong mag-comment. Lalo na yung magsasabi na i-unsubscribe na kita. Ay, hindi po sasakit ang tagiliran ko kahit mag-unsubscribe ka. Unang-una sinasabi ko po rito, ayaw ko ng tanga. Dahil ang kiniklaim ko po rito, lahat ng mga subscriber ko, matatalino, magaganda, mga gwapo, mga masuswerteng mga tao ito. Tapos ikaw, sasali-sali ka rito, ikaw pala ang malas dito sa community natin. Di ba? So, ayan. Di ba? Ayan, saan ba ito? Saan ba sinusuot? Saan ba nilalagay? Gusto ko magyabang
Ayan, gusto ko kasi magyabang. Saan ba iba yung iba pa? Wala mo paglagyan itong mga ito, oh. Ha? Wala mo paglagyan. Saan kaya? Saan ko kaya lagay ito? Oh, grabe. Yan po yung mga... Ito po yung yung gusto kong... noong mga nakaraan po, nagparapol na po ako. Isang drum po yung pinarapol kong mga alahas. At yun po, marami pa po dyan. So ito yung sinasabi ni Wakwak, Dr. Wakwak, na mga piki daw itong mga alahas ko. Sinasabi ko naman sa iyo, Wakwak, na kung gusto mo lang, di ba? Hinahamon ko nga kayo na baka gusto nyo magpa-cremate. Ha? Kung magpapa-cremate kayo, kasama si Redsen, ay hindi ako gagamit ng electricity. Na? Gagamitin ko lang yung mga dollar na nandito sa akin. Pag hindi kayo na-cremate, nagamit itong mga dollar na nandito sa akin, talo ako. Ganun lang yung kasimple. Kaya, anyway, mapunta na tayo dito sa usapang bakit hindi sumipot si Kapiso sa hearing. Alam niyo po ba, ipapaliwanag ko lang sandali, ha? Alam niyo po, isa, sa pangalawang pagkakataon at hindi pa rin sumipot, doon sa pangalawa at inabot ng toyo yung prosecutor, mag-i-issue na yan ng subpoena. Ay, ng warrant of arrest pala. Yan yun. Ididiretso na nila yan sa judge, eh. Pag hindi ka pa sumipot doon, warrant of arrest ka na. So ngayon, pero ang totoo pong dahilan ito, kaya po hindi naka-attend itong si Kapiso diyan sa hearing. Sa totoo lang pong ready na sana. Kaya ng kagabi pa po yan na talagang aligaga, hindi po talaga nakatulog. Kaya po nung nakabihis na sana siya, papunta na sana sila doon sa korte, nagkaigit-igit po. Tapos tawag dito, para nagkaroon po ng trauma. Ano ba tawag doon? Yung para po pangsamantala siyang nawala ng ulirat. Dahil sa sobrang nervyos po talaga. Yung nagkaigit-igit po sa pantalon. Imaginin mo, nagkalat. Ang kanyang tai-tai doon sa pantalon niya, sabog-sabog. Oh, ibig sabihin po yan sa sobrang nervyos. Kaya po hindi nakapunta sa hearing. Ayon. Mayroon po akong ipaparinig sa inyo. At alam nyo naman po na delikado ang magpakita rito ng video. At saka hindi ko po talaga ugali magpapakita ng video, ng may video. Pero ito naman po ay nakita ko sa Reels. Ano? Ito pong nag-uusap kasi itong si Redsen at saka itong si Wakwak. Si Dr. Wakwak. Mapipil nyo po rito kay Redsen. Talagang malalaman nyo rito yung pagiging ignorante nito. Yung wala po talagang kaalam-alam, yung bobo. Yung sabihin bobo. Maging ito si Kwan, si Wakwak. Imaginin mo, hindi na makatawa itong si Wakwak. Maging si Redsen, kung ano-ano na mga sinasabi ni Redsen, wala na yung kanilang tawa na mga ganun tawa, wala na. Nako, ikaw Dr. Wakwak, gusto mo ba ito? Ha? Gusto mo ito? Ay, sobra-sobra ito na pang-piyansa mo. Kahit sunugin yung buong buhay mo nito. Ito lang. Ha? Ang dami pa dyan sa drum. Ayan. So, ano ba? Ipaparinig ko na po sa inyo. Nawala na po yung angas nitong mga ito. Itong mga gunggong na ito, di ba? Pagka tumatawa itong si Wakwak, talaga namang wagas eh. Na parang ito, pero hindi na po makatawa. Maging si Redsen, kahapon po ang sinasabi niya kung pwede raw niyang gamitin bilang abogado yung sorbiyor ng lupa.
Mga din katangahan talaga. Ang tatangan nitong mga ito. Pare-parehas po may mga kuan ito, may mga kaltog ang ulo. Ito po Ayan. Pero bago po yan, ay mayroon po akong ipapakita sa inyo na itsura nitong si Hayat. Pero mas maganda naman ito. Kaya lang, sige, wag na nga lang. Kasi talaga mukhang aswang eh. Ito na lang yung pag-uusap ni Wakwak at saka nitong si Redsin. Makikita nyo po rito yung aligaga. Makikita nyo rin po rito yung pagiging tawag dito, alalang-alala. Talagang nervyos sila. Tingnan mo, si Kapiso kung magsasalita yan, nakala mo kung sino. O yung pala, grabe, hindi pala niya kaya yung nervyos niya. Nagkaigit-igit sa pantalon niyang gago. Ito yung kay Regine at saka kay Wakwak, yan. Sa ganyang kaso, magkano pinakamababa dyan? 80 to 100. 80 to 100. Yung kaso ko, ilang counts yun? Tingin ako ng doon. Parang, lang. Mababa lang. Hindi na makatawa. Tatlong kaso ko. Paano yung tayo doon pag nakasuhan? Hindi. Si Regine yung kausap mo tingnan mo talagang aligaga na. Wala tayong magagawa kung hindi umarap tayo. Kailangan din natin magkuha ng abogado. Abogado. Di ba pwede isang abogado lang? Isa lang. Kung sabay-sabay yung kaso, dalim lahat yung kaso, sabihin niya na, sagutin ko na lahat to. Sabihin ko na lahat to. Yan lang lahat. Pero, every hearing, mabayaran na siya. Alam ba, sa ating dalawa, isang kaso, isang abogado lang. Ay, hindi. Hindi pwede yun. Isang tao, isang Isang abogado. tao. Isang tao ba at isang abogado. Yari, kung mating yung punto na yan, mag-usap mo kayo sa fiscal. Hindi na makatawa sila. Ito ay parang kinunan ito nang wala silang alam. Ay nagpag-uusap nila. Parang na-record na kwan. Anyway, ituloy lang natin. Tingnan niyo yung pag-aalala nitong si Regine ito. Talagang walang mga kwarta itong mga ito. Kaya yahabang pero ito yung sinasabi ko na mga hampas lupa at patay gutom ng mga taong ito. Tapos sila pa may ganang manira doon sa taong nagbigay sa kanila ng kaalwanan sa buhay. Tuloy! Pero maganda kasi, bago ka pumunta sa haharap sa hearing sa piskalya, hindi ka maniwala ng abogado kasama yung abogado mo. Pero hindi siya makikialam. Bago kayo marap, mag-usap ko na kayo, tuturuan ka niya. Ang mga Hirap na. Mag-ipon na talaga tayo, Dok. mag-ipon tayo kasi pagdating sa piskalya, yan kasi, sabi niya, magkontra-demanda ka agad. Pagkatanggap mo ng, pagkatanggap mo ng, pagkatanggap. Anong ikontrademanda mong bobo ka? Antimano kontrademanda kung meron kang ikokontrademanda. Anong ang basihan mo para magkontrademanda? Doon naman balikan natin yung sinasabi ni Regine, talagang mag-ipon na tayo. So ibig sabihin talaga wala talagang pira itong mga ito. At ang pagkakaalam ko nito, aywan ko kung nandyan pa yung big sponsor nito. Pero pag nandyan pa, nako po. Kasi ang pagkakaalam ko, kung ang sponsor mo ay talagang parehas na yumaman dahil sa parehas nakuha ang kayamanan, hindi niya gagawin na gagastos yan para dyan sa kaso nitong mga bugok na ito. Pero kung galing nga, sabi ko, sa pang-i-scam, sa pagiging sindikato, ay okay lang yun. Ngayon, lumabas na
Alalang-alala na ito si Redsin na talagang wala silang pera. Imaginin mo, sabi ni 80 to 100,000 yung sinasabi nitong si Dr. Wakwak. So, palagay ko ito nag-inquire na ito. Ganon talaga ang pagkakaalam ko nga. Sa bagay, matagal ng panahon yon, yung sinasabi kong 50 yung acceptance pay. No? Ngayon, tuloy natin. Unang love letter. Yan, hawak ko na yung tanong. Kontra-demanda ka. Sabi niya. Pero iba yung bayad. Kumbaga, bawa, pinipinsahan ka. Oo. Tapos, kakasok ka ulit. Iba na yun. Ikaw ang magkakaso. Magbayad ka. Siyempre na bugado. Magbayad ka pa. Talagang tanga itong Redsin ito. Wala talagang kalamalam kasi nga, wala naman talagang alam yan kasi unang-una hindi naman nag-aral ito. Hindi talaga nag-aral yan. As in, hindi nag-aral yan. So, kaya walang kalamalam. Mararamdaman nyo dito sa mga sinasabi niya Tapos, siya pa ngayon amigana na mangbalahura dito sa Kalingap. Ay, wala naman pinag-aralan itong bugok na ito. Ayan o. Bayaran mo yung filing fee niya. Gagawan ka niya ng kaso. Yan ito. Tuturuan ka niya. Yung gagawin mo ano. Magproseso talaga. Ang tagal, ano? Oo. Ba't yung kay sa kanya parang ang bilis? Baka wala masyadong ano ngayon. Wala masyadong kaso dito. Mabilis. Sa ganyan Ayun. kasi magkano pinakamababa dyan? 80 to 100. Talaga rin naman. Ang lakas-lakas ng loob na gumawa ng kaso itong hayop na to. Wala naman palang kaalam-alam at wala rin palang pira ito at wala rin malamon. Walang malamon tapos gagawa-gawa ng kaso. Ayan, tuloy nag-aalala. Alalang-alala. Hindi nyo talaga malalaman dito. Yung akala mo, ang sisiga nitong mga animal to, ang lalaki ng mga katawan yan. Pero talagang yung nervyos nila, hindi na nila mapigilan. Baka itong Redsin na ito, pakamatay ito. Maniwala kayo sa akin. At saka itong si Dr. Wakwak. Nako. Tingnan nyo. Hindi na kailanman kahit na doon sa buong video na yun na pinarinig ko sa inyo, kahit man lang sana tumawa ng kaunti, wala Hindi man lang tumawa kahit kaunti, wala talaga. So, ibig sabihin, baka isa rin ito sa magpakamatay. Pero alam nyo na si Kapiso, nagkaigit-igit sa kanyang salwal. Sa sobrang nervyos, tapos parang nawalan pa raw ng ulirat, parang nawalan ng malay. Kaya isa yan sa hindi siya nakapunta sa hearing. Ayan. Ang masama nito, kapag hindi sumipot ito, hindi na subpina ang darating sa kanya. Wala na subpina. Warrant of arrest na. Once na dumating na ibaba ng warrant of arrest, pusas na agad yan. Kulong na agad yan. Ilagay na agad yan sa silda. Pagpasok ng silda yan, pagkadating ng gabi yan, tutusukin na ng batuta ang puwit niyan. Ayan. So ngayon, ay yung sinasabi ko, totoo naman na nag-o-offer ako sa kanila ng piyansa at saka abogado, di ba? Dahil meron naman akong law office Sinabi ko naman sa inyo kahapon niya sa video ko, nag-o-offer naman talaga ako ng piyansa at saka abogado, bibigyan ko sila sa isang kondisyon. Hindi yung basta na lang ako magbibigay ng abogado. No way! Hindi ganon. Ganito lang yan, papaliwanag ko. Kasi ito yung kaya nag-unsubscribe yung isang tanga. Dahil doon sa sinabi ko magbibigay ako ng abogado at saka piyansa nito mga ito, kaya nag-unsubscribe. Hindi niya muna inantay matapos yung video, yung sinasabi ko. Nag-comment na siya agad ng ganon. Yun yung maliwanag na katangahan. Ulitin ko. Totoo naman na magbibigay ako ng pangpiyansa kahit pa magkano yan. At magbibigay ako ng abogado.
Pero may kondisyon po yun. Ano yung kondisyon? Yun ang hindi napanood itong bubo na ito na nag-comment at nag-unsubscribe pa. Ang kondisyon ay ito lang. Di ba? Nandiyan naman yan. Yung kahapon na video ko, nandiyan naman. Ang kondisyon nun ay bago ko ibigay yung pangpiyansa, lalaslasin muna nila kung sino man yung tatanggap nung ino-offer kong abogado at saka pampiyansa, laslasin muna nila yung uten at bayag nila. Yun. So pag nilaslasin yun, okay yun. Ha? Bibigyan ko sila, lalo na itong si Parautog. Bibigyan ko pampiyansa at saka yung abogado, laslasin lang niya yung bayag niya at saka yung uten niya. O, di ba? Ayaw nyo kasing panoorin muna yung video na bibirada na agad kayo na, "Pag mo tulungan, Mr. Birana, kasi mga balasubas ng mga tao yan." Ay kung pinapanood nyo ba yung buong kabuuan ng video, di natawa pa sana kayo. Di ba? Kagaya dito kay Parautog, sigurado may kaso naman yan Bibigyan ko ng pampiyansa kahit magkano pa yan. At bibigyan ko ng dikampanilyang abogado. Itong mga abogado dito sa Birana, law firm ko, law office ko, mga kwan ito. Mga dikampanilyang abogado ito. Talagang kwan ito. Talagang napakahuhusay na abogado itong bibigay ko. Ngayon, wala pang kwan ito Wala pang hinawakan na mga kaso ito ng mga abogado ko na natalo. Lahat po panalo. Lahat yan. Wala pa silang tinanggap na kaso na natalo sila. Yan ang totoo. O yan. Bibigyan ko. Itong si Parautog. Kaya lang, bago ko ibigay yung pampiyansa at saka yung abogado, laslasin niya muna yung utin nito at saka yung bayag nito kasi nakakapirwisyo. Imaginin mo, umaasa na nga lang sila na palamunin ng mga yung nagpapalipad at mga sponsor nila, nagmula na may mga nagpapalipad at mga sponsor nila, hindi na nagtatrabaho, nagsasabong pa. Kaya yun ang isang kondisyon ko. Nabibigyan ko sila ng pampiyansa, bibigyan ko ng abogado, basta laslasin yung bayag at saka uten. Ngayon, akala nyo doon lang natatapos yun? Hindi. Kasi, di ba, inoffer ko, tinanggap nila, nilaslas yung bayag nila at saka uten nila. Since na nangyari na yon, mayroon na hihirit ako. Sasabihin ko ngayon na, sige, para final na natin ito. Ilabas mo ngayon yung mga dila ninyo at lalaslasin ko rin yung mga dila ninyo. Yun. Ganun yun. Pagka nilaslas yung dila, mahihirit pa ulit ako. Sige, ito na talaga, last na talaga ito. Basta sige, nandito na yung pira pangpiyansa ninyo. Huli na talaga ito. Laslasin nyo ngayon yung mga liig ninyo. Yun. Tapos itong tanga na ito na mag-comment na mag-unsubscribe na ako sa iyo, Kuya Birana, dahil magbibigay ka pala ng abogado dito sa mga kinaaasaran mo. Yun po yung paulit-ulit kong sinasabi. Mas maganda po kung hindi nyo rin lang po napanood yung buong video, huwag na po kayo mag-comment. Tiyak, mali po yung i-comment ninyo. At pag nag-comment po kayo ng mali, mabasa po yan ng mga kapwa nyo viewers, mahahalata po kayo na ing-ing. Kasi mali yung kinoment ninyo. Wala doon sa istorya yung pagkukomment ninyo. Lalo na kung itong mga viewers na marami rito ay napanood nila, hindi naman ganun. Iba yung napanood nila at iba yung kinukomment mo. Yun po yung sinasabi ko. At dito po willing po akong magturo dito. Kaya yun po ang itinuturo ko. Na huwag magko-comment kung hindi alam ang istorya. Kasi unang-una, mahahalata kayo nung kapwa nyo viewers na isa ka palang ing-ing na tanga pa. Yun po ang real talk po tayo. Huwag na huwag po ninyong uugaliin yan.
Kagaya po nung halimbawa, mayroon pong nag-a-announce dyan. Pumunta kayo doon sa pumunta kayo sa barangay at mayroong ayuda. Ang narinig mo, ayuda. Yung barangay, hindi mo narinig. Tapos, ura-urada, pumunta ka doon sa munisipyo. Yun po ang example na sinasabi ko sa inyo. Samantalang, kung pinanood mo sana, dininig mo sana yung ina-announce na pumunta kayo sa barangay kasi may ayuda. Dahil nga, sa katangahan mo, hindi mo na inintindi yung barangay at ang tumatak sa iyo yung ayuda. Kaya doon ka na dumiritso sa munisipyo na masahe ka pa at kung ano-ano pang gumastos ka pa, samantalang dapat sana hindi ka gumastos kasi yung barangay nandyan lang sa tabing bahay mo. Yun po yung sinasabi ko. Ngayon po, willing naman po ako magturo. Pero matagal ko na po ito tinuturo sa inyo. Kaya lang talaga, mayroon pa rin talagang yung akala mo, napakagaling na mag-comment, pero hindi na naman niya napanood yung buong istorya. Yun po yan eh. So ngayon, yung sino yun? Ngayon tuloy, sa halip na paganda ka ng paganda, ngayon lalo kang papangit ng papangit. Kung ano yung itsura mo dati, nung nag-subscribe ka rito, gumaganda na sana kasi nakapag-subscribe naman eh. Kaya lang sinabi niya na mag-unsubscribe. Edi yun, babalik ka lang doon sa nuknukan ng kapangitan na magiging ang mukha mo, kagaya nitong mukha ni Sayat, Sil PH, at saka yung siglo na mukhang aswang. Sorry ka na lang. Ayan po yung dahilan kung bakit hindi po nakadalo si Kapiso, nag-igit-igit. Ayan, kaya hindi nakadalo. So, yan lang ang kwan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Sige pa. Ito pa lang na ito. Akala mo, tatapang nito mga litsin. Ito, dito nangangatog na si Redsin eh. Nangangatog na. Ganyan kayo mga putang ina nyo. Ayan po, basta dito po sa aking mga subscriber. Na mga matatalino at mga magaganda na ngayon. Sabi ko nga sa inyo. Dito, makikipaglaban ako rito ng pitpitan ng bayag. Kapag may nakita kayong pangit dito sa lahat dito sa mga subscriber ko, magpapapitpit ako ng bayag. Pero, ang sinasabi ko, lahat yan mga subscriber ng Hayat na yan, Redsin na yan, Kapiso na yan, itong yung bakla na si Salcido, lahat yan, ang papangit na mga subscriber na mga yan, mga malas pa. Yan yung mga may taglay-taglay na kamalasan sa kanilang balat. Yan po yan. Pero dito, sa Birana Live Studio TV, wala kayong makikitang pangit na subscriber ko. Yan ang tandaan ninyo. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ka po kayong lahat.